Hello guys! Good morning, good evening sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Kumusta? Sana mabuti kayong kalagayan. Share ko lang itong kwento ng buhay ni Jonalyn. Kalimutan ko na. Yung isang katutubo na natagpuan nila Sir Tekram na sobrang relate ako sa kanyang ginagawa sa pangunguha ng kahoy para gawing gamitin sa pagluluto. At trabaho ng lalaki. Ako noon nagsisibak pa. Bata pa ako noon, marunong na akong kasi basta't laki ka sa sa bukid, marami kang alam na trabaho. Iba kasi ang mga bata noon. Pero ngayon guys, maraming masisipag na yung mga katutubo na mga bata na proud lang ako sa kanila kasi yung buhay ko noon parang sobrang related ako sa kanila. Hindi man ako katutubo pero mostly yung mga ginagawa nila, ginagawa namin noon kasi mahirap po talaga kami. Kaya sobrang nasisiyahan ako pag ako'y nanonood sa mga upload ng yung mga katutubo na natutulungan ni Sir Tekram, ni yung si Sir Paul, yung PB team sa Davao. Yun, marami akong saka si Sir Tekram, simula nung na siya dito sa Dumagat, sa mga Dumagat na mga kapatid natin, mga katutubo, hindi ko na pinapalampas ang kanyang mga upload. So, tunghayan natin kasi itong natagpuan nila na gustong bumalik sa pag-aaral kasi grade 2 lang ang kanyang natapos. Siya ay 17 years old na, napakagandang babae. At least, gusto niya mag-aral. Ayan na siya, nangunguha ng mga tuyong para panggatong. Wala panggatong. Ganyan din ako noon guys. Yung gulok dito sa bewang. Ganyan din ako. Kami ng mga ate ko. Yung ate kong isa marunong mag-araro. Ako hindi ako marunong. Ayan. Ganyan kami noon. Ayan. Kasi busy yung mga kuya ko noon. Ganyan. Ulilan na kami noon ng ama. Kaya tignan nyo yung mga daliri ko guys. Daig pa ng daliri ng lalaki. Malalaki. Kasi nga, na-murder sa trabaho. Lahat kami magkakapatid. Ganito. Walang maganda ang daliri. Hindi uso ang maganda. Ganyan din ako noon. Marunong umakyat. Na umakyat ng prutas, nyug, ganyan. Kaya yung legs ko peklat, maraming peklat. Kaya gusto kong i-share to kasi yung parang nag-flashback yung mga ko noon. Mas bata pa ako sa kanya noon. Ito 17 na siya, ako noon mga nasa 12, ganyan. 13, ganyan basta 11 pataas, ganyan.
Hindi mo alintana yung mga galos-galos. Wala yan noon. Ngayon, wala na. Sino pa kaya ang nakakagawa nito? Wala na. Bibihira na. Maano yung kahoy, makunat. Masipag siya, guys. Morena yung kanyang kulay. Maganda siya. Nakakaano yung ano. Ang sarap tulungan yung mga ganito, yung mga masisipag. Hindi ka magdadalawang isip na tumulong pagka ganito ang tao. Magaling pa siyang magtali. Ako din magaling magtali. Ikat mo isa. Tapos yung isa, ano mo dyan. Natututo ka. Panggatong. Sa loob ng ano yan. 2 araw siguro. Depende kung marami kang lulutuin. Mabigat yan. Kahit tuyo na. Kaya naano ko yung buhay ko sa kanya. Sarap balikan. Hindi na-upload ka. Yan ang bahay nila, oh. Yan. Kape pala nito. Tapos na siya. Napamangha mo ko, ate. Nay, magandang hapon po. Pangalan po niyo? Rosalina po. Rosalina. Yung anak po niyo, pangalan. Pangalan mo, ate? Rhea po. Ay, Rhea Ilan pala. taon po na? Rhea. 17 po. Kasi kanina ka, Tekram, nakita ko po siya. May buhat-buhat po siya na kahoy. Kailan ka pa nangunguha ng ganun, ate? Yung Rhea. panggatong. Matagal na po. Kanina ka, Tekram, napagtanong ko nga po siya nung nakita ko pong may buhat-buhat ng kahoy. Eh, nalungkot po ako dahil grade 2 lang po yung natapos niya. Ba't di mo pinuputol yung buong kahoy? Ay, hindi ko po puputol at buhay pa. Okay. Pero parang hindi ka napagod. Napagod ka ba? Sanay ka na? Ay, medyo napagod po pero ayos lang naman. Yung pagpanik, nakita ko parang talagang bihasa ka na sa pagpanik ng puno, no? Matagal na po ako marunong umakyat ng puno. Matagal na Tapos kunin yung sanga na patay. Okay. Nakakaano, di ba? Nakaka-inspire. Nay, nakaka-proud tong anak niyo. Ang sipag. Kababaeng tao, nagagawa niya yung ganun. Yung kumuha ng kahoy doon sa ano. Buti hindi ka natatakot. Baka may ahas, ganun. Hindi po, sanay na pong umakyat. Nay, pwedeng pakwento sa amin bakit nahinto sa pag-aaral? Yun nga po sila ay 4 na magkakapatid. Nahinto po sila sa pag-aaral. Dala nga po ng aming kahirapan. Kasi po doon po sa amin sa ulo. Talaga pong mahirap po ang buhay. Kung nakakakuha po kami ng eskwela at malalaki na sila. Ang ka-eskwela dahil nila maliliit. Pero ngayon na anong plano nyo? Kasi gusto niya makabalik sa pag-aaral. Ay sa akin kung talagang desidido siyang mag-aral. Ay siguro ay doon sa ano ba yung pinapasokan na malalaki. Alos. Sa ALS na lang siguro siya obrang pumasok. Pero siguro ay sa susunod na taon, hindi ngayong taong ito. Dahil ngayong taong ito,
baka hindi na po siya tanggapin ng... Kasi ano na, Ay, Sige. kung siya ay papasok, ay Yung- nasa sa kanya. Yung ALS, tanong ko kay Tito Flor, pero gusto mo talaga makabalik? Opo. Okay, ito yung tanong. Ba't gusto mong makabalik talaga sa pag-aaral? Gusto ko pong uling makabalik sa pag-aaral dahil nga po gusto ko pong matulungan ko po yung mga magulang ko. ang ganda yung accent nila, no? Maiahaw ko po sila sa kahirapan. Tama. Alam mo ba kung bakit kami nandito? May negosyo ako, naghahatid kami ng dishwashing liquid, may nakilala akong bata, isang bata na gustong makatapos sa pag-aaral, tapos sabi niya sa akin, Si Mercedes. gusto niya daw makatapos ng pag-aaral para makatulong daw sa pamilya niya at sa katribo niya. Ang kagandahan pa doon, gusto niya din makatapos sa pag-aaral dahil gusto niya matulungan ng katribo niya. Kaya kay Ate Celine, yan, thank you Ate Celine. Dahil kay Ate Celine, nagkakakilala na tayo ngayon. Correct. Gusto mo Nagsama-sama na. makapag-college? Opo. Ano yung gusto mong matapos? Maging teacher po. Okay, teacher. Bakit teacher, ate? Gusto ko pong maturuan yung ibang kabataan. Ano yan? Sorry ate, maingay yung motor. Gusto ko pong maturuan yung mga kabataan. Ang ganda yan. Hindi po yung iba pong hindi nag-aaral. Gusto ko po silang matulungan mag-aral. Okay. Grade Ayos 2. eh. Nay, dapat maasikaso tong ano niya. Sige po, mamaya pagdating ko sa bahay, tanungin ko yung asawa po ng kapatid ko, no? Kung ano yung pwedeng gawin natin. Okay. Natutuwa ako na nagkakilala teacher siya, tayo, no? ate. Rhea. Nay, kung may kukuha po sa kanya, pag-aaralin po siya, gusto ko lang po malaman ng desisyon po niya. Pero siguro ay kung halimbawa po ay medyo malalayo sila sa akin eh. Ayaw. Sila po hindi ko kakayanin. Hindi Alam, sanay. nasanay na po ako na nakikita ko sila palagi sa tabi ko kahit halimbawa po ako umaalis. Pagdating ko, nakikita ko lang sila. Kung malalayo po sila sa akin ay siguro sila po hindi ako sanay. Ayaw niyo po. So, sa bahay niyo, Nay, ate, ano may tutulong ko dito sa bahay niyo? Kung ano yung ibibigay ninyo sa amin na bukal sa kalooban ninyo. Ay, hindi po ako makakapag-desisyon na sasabihin ng katulad ng na ako'y manghihingi sa inyo na kung ano-ano. Basta yung kung ano lang po yung ibibigay ninyo para sa Naiintindihan amin. ko, Nay. Correct. May napapansin mo ba kayo sa mga bahay dito, Nay? Ay, kung saan napapansin ko ay meron naman po. Ayan po. Meron silang mga bahay. Pero katulad nga po nung sinabi ko, kung ano po yung ibibigay niyo sa amin, yun na lang po ang aming tatanggapin. Wala po ba kayong request sa akin? Bayad lupa, sasakyan, ganun, appliances. Napatawa ko si ate. Matanong kita pala, ate. Karamihan dito, nag-aasawa na sila ng 15, 16, 17. Ba't ikaw, hindi ka pa nag-aasawa? Kaya ako pa po. Yan, maganda yan. Bakit? Huwag ka muna makasawa. Mahirap po ang buhay. Meron kang buhay. Tama. Pero may nanliligaw. Meron naman po. O, sa ganda mo na yan. Okay, ilan na nanliligaw sa'yo? Gusto kong malaman yung totoo. Hindi po alam. Ayan. Naku, Nay, paano yan? Madami nanliligaw sa anak niyo. Siguro po hindi sila nakakapunta dito sa aking bahay. Talaga po, kung ako po ang tatanong nila talagang ayaw ko pa pong mag-asawa yung aking anak. Kahit sabihin nila na hindi ko napapag-aral yung aking anak, gusto ko ay pakausap ko sa kanya. Huwag muna siyang mag-asawa habang maliit pa yung kanilang kapatid. Dahil nga po, sa hindi ko na nga po siya napapag-aral, ay sabi ko, kung ako'y nagtatrabaho, walang mag-aalaga ng kapatid nila. Sabi ko, pag malaki na ako, ang edad niya at tinutuos nga po niya kung minsan,
Ang edad ng kapatid niya ay nag-5 taon. Siya raw po ay baka magkaroon na ng 30. Nay, gusto kong ano eh. Kasi ano din, napakita mo ba Kuya August? Oo. Ayun, Paano ko kayo, Tolda. paano ilan ho kayo dito, Nay? Pwede ka taman, Ray. Ay, hindi siya. Pito. Kami mitana. 10 po kami. Siya mana kasi. Siyam. Oh, magkalaki na. Paano ko kayo nagkasya dito, Nay? Siyam? Aman, 10, Ilan pa talaga? Pang 11 daw po namin na itong batang maliit. 11, pati yung maliit. Paano ko kayo nagkasya dito, Nay? ang dami. May higaan naman po kami doon sa kabilang iyon. Meron pa ho dito. Hindi, paano ko kayo nagkakasya dito? Division nga raw. Saan, Nay? Sa likod. Meron pala to sa likod. May division. Nay, dito, patingin. Kasi ano po, para maayos natin bahay niyo. Kusang papa. Akala ko, 11 ho kayo dito. Paano kayo magkakasya dito? Paano to? Isa yung bubong po niyo. Ay, isang halaan po. Ay, pero nakisa po diretso. Buti halbe sa ulo ko pagpilit. Nila kahit paano kung gawin. Anak di anak. Meron naman Tagi po kami ate. higaan Anak dito. ito. Aral ka po. Ikaw na ako nag-uutap. Dati, natin Malinis yobi. na yan. Pakita mo. Pero malinis yan. Hindi na nga po. Yan Ikaw malinis at nagatigob. kalat na. Pinapangimik. Tapos siya na nadog yan. Paano kayo? Medyo malinis Hindi din. po sa po. Ano pa? Hindi pwede na Hindi kayang iba na masyadong Po. makalat. Paano kaya? Kaya lang po ay wala pong pamalupo. Lalo sa pagpo. At unsura ko ay tis sa Kasi, Nay, ang target ko po, bago magpasko, Ano to? lahat po kayo dito kahit pa paano. Ayaw ko ng, mabasa kayo ng ulan. Mag-iwan po ako ng pera kasi hindi ko na humihintay yung asawa niya. Nagtira lang po ako ng isa para pang gasto namin, no? Ay, ako po Kung ano po. nagpapasalamat na dito sa inyong binigay na ito. Laking pera yung binigay niya. Kung ano po, madagdagan ko na lang pagka po. So hanggang dito na lamang guys. Sana ay wag mo na mag-asawa. Maganda yung kanyang pangarap ng naging teacher. At sana, Rhea, isipin mo yung hirap ng buhay. Gawin mong inspirasyon para makamit mo ang pangarap mo na maging isang guro. At yan ang makapagbabago ng status ninyo. So hanggang dito na lamang guys. Mahal ko kayong lahat. God bless.